Tayo'y medyo nakaluwag-luwag at nakadilihensya. Karne naman ng baka ang siyang ating puntirya. Bistik Tagalog kung ating tawagin. Ito yung version ng beef steak na medyo social pa. Pero para sa akin, ito yung mas the best. Pangmasa na. At saka syempre, pag inulam mo, mapapa-extra rice ka talaga sa sarap. Kaya't atin ang simulan ang paggagayat. Tinanggal ko muna yung mga litid-litid dahil yan medyo makunat. Gagayatin lang natin to ng manipis. Pag may kautsilyo kang matalim, abay kainaman talaga. Madali lang ang trabaho pag ganito. I-share ko lang sa inyo, nung mga bata pa kami, madalang kaming makakain ng karne ng baka. Kasi minsan, sa hirap ng buhay, wala kaming pambili. Tapos dito sa lugar namin, tuwing Friday lang talaga nagkakatay. Kaya naman pag nakakain na kami noon ng karne ng baka, abay talaga namang heaven na. Minsan, saka lang din kami nakakakain ng baka pag yung kapitbahay namin ay may namatayan ng baka o kaya napilay o kaya naman ay naaksidente. Sigurado noon, papasabawan ka nila. Imamarinate muna natin to. Syempre, tuyo ang una. Naglagay na rin ako dyan ng paminta. Hindi rin mawawala syempre yung oyster sauce para sa kakaibang linamnam. Pagkatapos noon, calamansi juice. Abay, epic talaga na Pinoy. Bawang na bawang at saka syempre, asukal. Hahaluin lang natin to. Huwag kayong mag-alala. Malinis ang aking kamay. Naghugas ako dyan kahapon. Kailangan din natin na mahalo ng mabuti. At syempre pa, hindi makukumpleto ang bistik Tagalog kung wala kang maraming sibuyas. Medyo mura nga yung sibuyas ngayon na nabili ko na puti. At kahit siguro 1 kilo yung gamitin natin dito, hindi ka rin talaga magsasawa. At higit sa lahat, mas lalo pang sasarap yung bistik Tagalog natin. Iniwa ko nga lang yan ng pabilog, saka ako naman hinimay-himay para magkaroon ng konting rings design ba. Pagkatapos ng 1 araw na pagmamarinate, oras naman na para iluto na natin to. Naglagay lang ako ng konting mantika dito sa aking non-stick pan, sabay lagay ng mga karni ng baka. Dito sa mga oras na to, kailangang isi-share lang natin sila. Hindi naman talaga natin sila ipriprito. At higit sa lahat, dapat 2 hanggang 3 minuto lang. Yan ang sikreto para maging malambot yung baka. Manipis na yung pagkakahiwa at higit sa lahat na marinate na. The more na mas matagal mong lulutuin to, abay, the more na mas lalong titigas siya. Baka mamaya hindi na beef steak yung kinakain mo. Baka sabihin nila bubblegum na. Ay manong. Kung mas marami kang ang budget, mas mainam kung yung tenderloin yung bibilhin mo o yung lumo ba ng baka. Dahil sigurado mas malambot yun. Kahit wala kang ngipin, makakain mo. Ay manong. At ganun nga yung ginawa ko dito lahat sa mga minarinate natin. Kung matapos na nga nating isir, ay dito rin natin iluluto at ilalagay na nga natin itong butter. Syempre, hindi mawawala yan. Mas maraming butter, mas masarap at mas mainam. Pagkatapos nun, nilagay ko yung kalahating sibuyas na hiniwa natin kanina para lang pandagdag ng aroma at saka ng lasa. Yung iba, pantoppings natin mamaya. Sabay balik nitong mga karning baka na minarinate natin. Igisa lang natin ng konti at hihintayin natin na kumapit yung lasa ng butter dito sa mga karni ng baka. At syempre pa, pagkatapos nun, oras naman na para ibalik natin yung pinagmarinitan natin kanina. Nandyan din talaga kasi yung ibang lasa. Sabay papakuluan lang natin ng ilang minuto at ilalagay na rin syempre yung kalahati ng sibuyas na iniwan natin kanina. Mas masarap talaga kung sibuyas na puti yung nilalagay natin dito sa bistik Tagalog dahil mild lang yung taste niya at higit sa lahat pag fresh pa, manamis pa. Hahaluin lang natin to ng ilang minuto at pagkatapos, syempre, ganito na yung itsura. Ito pa, abay, ito na yung napakasarap na bistik Tagalog. Kung sabihin nila, ano pang gagawin mo, i-ready mo na ang rice at tayo magkakainan na.